Tila naging impyerno ang buhay ni Samantha Lee. Mula nang pumayag siyang tumira sa bahay ng mga Gomez, kasama ng mga magulang ng ama ng anak niya. Tila yata sumpa magkaroon ng biyanan na walang ibang ginawa kundi ang hamakin ng buong pagkatao niya, ang yurakan siya, alipustahin. Swerte nga siya sa ama ng anak niya, ngunit napakamalas niya sa mga magulang nito na hanggang ngayon hindi pa rin siya magawang tanggapin dahil basta nanggaling siya sa mahirap na pamilya. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya matapos titigan ang anak na noon inosenteng nakatingin lang sa kanya. "Huwag mo akong titigan ng ganyan." Nakangiti na niyang saway sa anak. "Mommy?" Tawag pa nito. "Yes, baby." Anya sa malambing na tinig, bagamat may pagtataka. "Bakit po galit sa atin si Lola?" Inosenteng tanong nito. Muli, nagpakawala siya ng isang malalim na pagbuntong hininga bago marahang yumukod upang magpantay sila ng bata. "Anak, sa ngayon, hindi mo pa maintindihan. Pero darating yung araw, mauunawaan mo rin lahat. Basta ito lang ang palagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Ano man ang mangyari, palagi lang kaming nandito at nakasuporta sa iyo. Darating yung araw, magiging masaya din tayo, gaya ng ibang pamilya. Magkakaroon ng sariling buhay, bagay na matagal ko nang pinapangarap para sa pamilya natin. Sa ngayon, kailangan nating magtiis hanggang sa maging handa na si Daddy." Anya sa bata na marahang napatango. Lingid sa kaalaman niya, naroon si Dave nakatayo sa di kalayuan habang malaya silang pinagmamasdan. May lungkot sa mga mata niya dahil sa katotohanang wala siyang magawa upang mabigyan ng kalayaan ng pamilya niya. Kung bakit naman kasi napakalupit ng tadhana ang binigay pa sa kanya mga magulang, mata pobre, mapangmata sa mga tao. Kung bakit hindi magawang matanggap na mga ito ang babaeng mahal niya, ang sarili na niyang pamilya. "Mommy, tulungan na po kita sa paghuhugas ng mga plato ha?" Anang bata na nakangiti. "Wag na anak, baka mamaya mabasag pa ang mga to. Diyan ka lang at panoorin si Mommy." Anya sa bata na marahang napatango. "Ako na ang tutulong kay Mommy." Masiyang singit ni Dave sa usapan ng mag-ina niya. "Daddy?" Bulalas ni Calvin. "Han, akala ko nasa opisina ka pa." Bati niya sa binata bago hinalikan ito sa pisngi. "Kumain ka na ba?" "Tapos na ako, Han. Namiss ko kayo, kaya naisipan kong dumaan muna. At isa pa, wala naman akong masyadong ginagawa sa opisina. Inaantay ko lang na matapos ang report paper nila." Sagot pa ni Dave bago masuyong niyakap ang dalaga mula sa likuran. "Namiss ko kayong dalawa." Malambing pa niyang wika sa dalaga. "Ako din po, Daddy. Gusto ko rin ng yakap." Natatawang nagkakatinginan na lamang ang dalawa. Pagkuway, masayang binuhat ni Dave ang anak at pinupog ng halik ang pisngi nito. "I love you both." Masayang wika niya sa dalawang nakayakap sa kanya. Na mga sandaling iyon, tanging masasayang halakak ang maririnig sa loob ng kusina. Mga tawa ng minsan lamang marinig sa mag-ina, lalo na't madalas wala si Dave dahil sa business trip nito. Bagamat abala ang binata sa negosyo, hindi pa rin ito nakakaligtaan ang maglaan ng oras para sa kanilang mag-ina. Hanggang saan nga ba niya panghahawakan ang pagmamahal ni Dave sa kanya? Hanggang saan niya ilalaban ang relasyon nito, gayong ang sarili nitong mga magulang ang pinakamalaking balakid sa pagmamahalan nila? Nagitla si Dave sa datnan niya. Hapon noon nang maisipan niyang umuwi para sana makasalo ng mag-ina niya. Hindi inaasahan ng binata ang nadatnan ng mga sandaling iyon. Hindi naman lingid sa kaalaman ng binata na ayaw nito sa babaeng minahal at ina ng anak niya. "Kahit talaga kailan, sakit kayo sa ulo ng pamilyang to. Mula nang dumating kayong mag-ina, puro kamalasan na lang ang naranasan nam." "Ma'am,
Tawag ni Dave bago mabilis na tumungo sa kanyang mag-ina na nakaupo sa sulok habang yakap ang isa't isa. Pagsabihan mo yang mag-ina mo? Galit na wika nito bago tinalikuran ang binata na mariing napapikit na lamang. Okay lang ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko si Mommy. Wika ni Dave bago masuwing hinalikan ang mag-ina niya. Dave, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Sam sa binata. Isang marahang pagtango naman ang ginawa ni Dave. Matapos utusan ni Sam ang bata, dinala niya ang nobyo sa hardin para makapag-usap silang dalawa ng mabuti. Dave, alam ko at ramdam ko kung gaano mo kami kamahal ng anak mo. Nakikita ko naman kung gaano mo kami protektahan laban sa mami mo. Pero Dave, hanggang kailan kami magtitiis ng anak mo na makasama ang mami mo na mulat sa simula? Hindi na kami magawang tanggapin ni Calvin, ni hindi niya nga kami matrato ng maayos. Wika ni Sam nang punong-puno ng hinanakit ang tinig. I'm sorry, hon, pero bigyan mo pa ako ng konting oras. Hayaan mong kausapin ko si Mommy tungkol sa bagay na to. Hiling pa niya. Sana lang this time, panindigan mo yan, Dave. Pagod na ako makisama sa mga magulang mo, lalong-lalo na sa mami mo. Kung ayaw mo kaming dalawa ng anak mo ang mawala sa buhay, pakiusap lang. Matuto kang panindigan kaming mag-ina mo. Inis niyang wika. Sam, tawag ni Dave na nalilito sa sitwasyon nila. Pagod na akong umunawa sa pamilya mo na puro pangahamak ang ginagawa sa amin ng anak mo. Pagod na akong pakisamahan pa sila. Himutok pa ng dalaga. I'm sorry. Kakausapin ko si Mami tungkol. Sorry? Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo, Dave. Ilang beses mo nang pinangako, pero hindi mo magawa. Palagi ka pa rin nakadepende sa mga magulang mo, lalo na sa mama mo, ni hindi mo kayang tumayo at ipaglaban kami ng anak mo. Inis niyang sigaw. Han, kung hindi mo kayang panindigan kaming dalawa ng anak mo, pakiusap lang. Huwag ka nang mangako nang walang kabuluhan. Yamot niyang saad bago tinalikuran ang binata. Sam, tawag pa ni Dave sa dalaga na muli siyang hinarap. Ito ang unang beses at huling pagkakataon na makikiusap ako sa iyo. Kung mahal mo kaming dalawa ng anak mo, matuto kang ipaglaban kami. Or else, iiwan kita. Banta pa ni Sam bago tinalikuran ang asawa na halatang nagitla sa narinig mula sa kanya. Napapailing na lamang siya na tumungo sa silid ng kanyang ina kahit na alam naman niyang wala rin siyang magagawa upang ipagtanggol ang mga ito. Buong buhay niya palaging nakaasa sa yaman ng pamilya niya. Pagkadating niya sa may pinto ng silid ng mga magulang, marahan siyang kumatok. Nang marinig ang tinig ng ina, saka lamang siya pumasok mula sa loob kung saan inabutan niya itong nakaharap sa salamin. Mom, tawag niya sa ina. Ano yun? Matabang na sagot nito, kasabay ng pagtaas ng kilay. Tungkol kanina na. Kung pagsasabihan mo ko tungkol sa mag-inang yun, mabuti pang manahimik ka na lang. Masungit na sagot nito na hindi na pinatapos pa ang sasabihin ng binata. Ma'am, ano ko si Calvin, asawa ko si Sam. Ang gusto ko lang naman, itrato niyo sila ng maayos. Mahirap bang gawin yun? Ang di makapaniwalang himutok niya sa ina. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko matatanggap ang mag-inang yun sa pamilya natin. At unang-una, hindi pa kayo kasal ni Sam. Kung meron man kayong koneksyon, yun dahil sa bata na naging bunga ng pagkasira ng buhay mo. Giit pa nito sa malamig na tinig. Oo, hindi pa kami kasal ni Sam dahil sa inyo. Dahil ayaw niyong pumayag at mali kayo sa iniisip yung si Calvin lang ang koneksyon namin sa isa't isa. Dahil kahit wala si Calvin, hindi ko pa rin iiwan si Sam dahil lang sa kagustuhan niyo.
Mahal ko si Sam, Mami. Bakit ba hindi niyo matanggap na ibang babae ang gusto ko? Reklamo niya sa ina. Sa pagkakataong iyon, galit na hinarap siya. Dahil hindi siya nababagay sa iyo. Sa pamilyang to. Kapag tinuloy mo yung kahibangan mo, yan ang posibleng ikabagsak mo. Galit na sagot nito. Pero Mom, ginagawa ko ang lahat para protektahan ka at mapanatili ka sa posisyon mo. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Nang dahil sa mag-inang yun, nasisiraan ka na ng bait. Nagagawa mo na akong kontrahin. Kung ayaw mo mawala sa iyo ang pinaghirapan mo, manahimik ka at gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Utos pa nito sa binata. Mommy, tumawag ang daddy mo. Gusto niyang ikaw ang ipadala sa Canada para sa business transaction. Bukas ng madaling araw na ang alis mo. Naayos ko na ang lahat ng kakailanganin mo. Pero Mom, kontra pa ng binata. No but, just do what I say. Marahas pa nitong utos sa anak. Walang nagawa si Dave, kundi ang kumuha na lamang ng isang malalim na paghinga. Hanggang kailan siya mananatiling sunod-sunuran sa kanyang mga magulang na nagiging dahilan ng pagtatalo nila ni Sam. Naiintindihan naman niya ang dalaga. Tama ito, wala siyang ibang ginawa para tumayo at ipaglaban ang mga ito sa mga magulang niya. Hanggang kailan siya magiging duwag na harapin ang katotohanan. Malungkot na naglakad siya, pabalik sa sarili nilang silid, kung saan inabutan niyang nakaupo ang mag-ina niya at tila hinihintay ang pagdating niya. So, anong napag-usapan niyo? Usisa ni Sam. Gusto niya ako ang umattend sa business trip sa Canada. Pag-amin pa niya sa dalaga, gumagawa na naman siya ng paraan para ilayo ka sa amin ng anak mo. Wika ni Sam bago kumuha ng isang malalim na pagbuntong hininga. Han, kilala ko na ang mga magulang mo, Dave. Natitiyak ko na hindi sila magandang binabalak kaya ipapadala ka nila sa Canada. Hindi ko alam kung anong binabalak nila. Saad pa ni Sam na napapailing. Han, sa tingin ko hindi naman sa ganon. Gusto lang nila akong ipadala doon para mas may matutunan ako pagdating sa negosyo. Katwiran ni Dave sa dalagang napapailing, pagamat hindi na umimik pa. Ilang linggo lang naman ako doon. Pangako, pagbalik ko, aayusin ko lahat ng to. At para hindi na humaba ang usapan, tanging pagtango na lamang ang naging sagot ng dalaga. Alam naman niyang kahit anong sabihin niya, hindi makikinig si Dave. Ayaw din naman niyang sumama ang loob nito sa sariling mga magulang. Napamaang si Samantha sa narinig mula sa ina ng binatang kinakasama niya. Hindi siya makapaniwala na sasabihin nito ang bagay na yon. Mommy! Mamili ka. Ang umalis sa bahay na to kasama ang anak niyo ni Dave? O ako mismo ang gagawa ng paraan para ilayo sa iyo ang anak mo? Ina ka rin gaya ko. Kaya naman gagawin ko ang lahat, mapanatili lang ang anak ko sa posisyon niya sa kumpanya. Mariing wika ng ginang sa dalaga na kaawang lang ang labi. Apo niyo si Calvin. Laman at dugo ng anak niyo. Paano niyo nasasabi ang bagay na yan? Alam niyong, wala akong pakialam sa bata. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mapangalagaan ang reputasyon ng anak ko at mapanatili siya sa kumpanya ng sarili niyang ama. Galit na sigaw pa nito. Samantalahin mo na ang pagkakataon na wala dito ang anak ko. Dahil oras na di mo ko sinunod, gagawin ko ang lahat para tuluyang sirain ang buhay mo at ilalayo ko sa iyo ng tuluyan si Calvin. Banta pa nito sa galit na tinig bago tinalikuran ang dalagang nangihinang napaupo na lamang sa sahig. Mommy! Tawag ni Calvin sa ina. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawala ni Samantha bago pilit na pinasigla ang tinig at humarap sa anak. Napagod lang si Mami. Anya sa bata bago masuing pinagmasdan ang maamong mukha nito na namana pa sa ama. Sinaktan ka naman ba niya? Tanong pa nito. Hindi anak,
May sinabi lang si Grandma. Magilod niyang wika. Ganun na lang palagi ang sistema sa tuwing nagtatanong ang bata sa kanya. Minamabuti niyang itago ang lahat, maging kay Dave. Ayaw niya maging dahilan pa yun para magtalo ang mag-ina. Alam niya kung gaano kamahal ni Dave ang mama nito. Dahilan kung bakit mas pinipili niyang itago ang lahat kahit na nahihirapan na siya. Mabuting tao si Dave, hindi gaya ng ina nito na tila ba nasilaw na sa liwanag ng salapi ng mga tao. Mommy, kailan darating si Daddy? Kapag nandito siya, doon lang tayo nakakahinga ng maluwag kasi di tayo kayang saktan ni Grandma. Usisa pa ng bata sa mababang tinig. Tama si Calvin sa bagay na yon. Kapag kasama nila si Dave, hindi sila nagagawang ipahiya o hamakin man lang ng ina ng asawa niya. Hindi ko rin alam, anak. Pero ang alam ko, busy si Daddy ngayon para sa kinabukasan mo. Darating yung araw na magkakaroon din tayo ng kalayaan sa grandma mo. Anya sa bata habang yakap ito. Galit sa kanya ang biyanan niya dahil nga siya ang sinisisi nito kung bakit maagang nag-asawa si Dave. Nabuntis siya ng binata nung first year college sila. Sa kabila ng ginagawang pagtanggap sa kanya ng mga magulang nito, ang tila basura namang pagtrato sa kanilang mag-ina. Pero hanggang kailan niya pagtitiisan ang pamilya ng asawa niya? At wala bang talagang balak si Dave na ipaglaban silang mag-ina? Hanggang kailan magiging sunod-sunuran ang asawa niya sa mga magulang nito? Kung ang pag-alis nilang mag-ina ang magbabago sa buhay nila, nakahanda siyang talikuran si Dave upang iparealize sa binata kung gaano kahalaga sila sa buhay nito. Nang sa ganon, matuto itong tumayo sa sarili itong mga paa. Nang sa ganon, magawa silang ipaglaban ni Dave pagdating ng araw. Lumipas ang 2 buwan. Isang malakas na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Dave bago binaba ang hawak ng cellphone. Kausap niya kasi ng mga sandaling iyon ang private investigator na inutusan niyang hanapin ang mag-ina niya. Halos 2 buwan na siyang walang balita sa mga ito. Nag-alala na siyang ng sobra, lalo na sa asawa niya. Walang alam ito pagdating sa mga gawaing bahay. At isa pa, kasama nito ang anak nila. Halos lahat ng mga kaibigan nito pinuntahan na niya. Ngunit bigo siyang mahanap si Samantha. Dave, kailangan mo nang pumasok sa conference room. Naghihintay na ang ilang Mariing napapikit si Dave nang marinig iyon mula sa kanyang ina. Ito ang huling kausap ng asawa niya bago ito nawala sa mansyon nila. Ikaw ang huling nakausap ni Sam na mga sandaling iyon bago siya nawala sa bahay. Alam kong ayaw niyo sa kanya mula sa simula. Kaya sabihin niyo sa akin, anong ginawa niyo sa mag-ina ko? Mariing tanong ni Dave sa ina na tigilan sa tinig niya. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ng marahas si Dave sa kanyang ina. Ni minsan, hindi niya ito sinuway sa anumang iutos nito kahit nalabag pa sa loob niya. Dave, nang dahil sa babaeng yun, nagkakaganyan ka? Kailangan mong kumalma at pumasok sa loob. Kasama niya ang anak namin, ang apo mo. Paano mo nasasabi ang bagay niyan? Alam kong ayaw niyo sa kanya, pero ang isama niyo ang anak ko sa galit niyo, hindi na makatarungan. Giit niya sa ina habang nakatiing bagang. Dave, kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, titiyakin kong pagsisihan niyo ang ginawa niyong to. Hinayaan ko kayo sa gusto niyo. Ginalang ko kayo sa lahat. Tinanggap ko kahit na wala kayong ibang ginawa kundi pahirapan ang mag-ina ko. Galit pa niyang sabi na siyang ikinatigil nito. Akala niyo ba? Hindi ko alam kung anong pinaggagawa niyo habang wala ako. Habang malayo ako sa mag-ina ko. Kung itrato niyo sila, parang basura. Ginagawa ko lang kung ano ang makakabuti para sa'yo. Kaya ka nasa ganyang posisyon nang dahil sa akin. Tinulungan kita para i-promote ka ng chairman. Galit pang sumbat nito sa anak na napapailing. Posisyon na hindi ko ginusto. Kayo ang may gusto nito. Bagay na ginagawa ko para sa inyo.
Pero bakit di niyo magawang tanggapin ang bagay na gusto ko? Galit pang tanong niya sa ina na natigilan. Ang simple lang ng hinihiling ko. Bakit di niyo magawang pagbigyan ako? Sigaw pa ng binata. Dahil hindi makakatulong sa'yo ang babaeng yun. Alam mong ayaw sa kanya ng daddy mo. Dahil hindi siya nabibilang sa pamilyang to. Galit na sigaw ng ginang. Kaya hinayaan niyo siyang umalis. Kaya sinimantala niyo ang pagkakataon habang nasa business trip ako nang palayasin siya. Tiniyak niyo magagawa niyang pagtaguan ako. Tinakot niyo ba siya? Sigaw niya, dahilan para masampal siya ng ina. Takang napatitig siya dito. Ito ang unang pagkakataon na nagawa siya nitong saktan. Maging ito, nagulat din sa ginawa sa kanya. Dave, baby, I'm sorry. Hindi ko... Ganito niyo rin ba siya kung saktan? Anya sa ina na tila disappointed sa nangyayari. Wala man lang akong nagawa para ipaglaban siya sa inyo. Nung araw na sinampal niyo siya, naroon lang ako nakatayo. Dave, alam niyo kung anong pinakamasakit sa lahat, Mommy? Yung wala kang magawa, kundi ang panoorin ang babaeng mahal mo na sinasaktan at inaalipusta ng sarili mong pamilya. Ni hindi ko siyang kayang ipaglaban sa inyo ng mga sandaling yun. Anya at napapailing. Pero ngayon, handa kong gawin ang lahat. Makabawi lang sa mag-ina ko. Matatag pa niyang wika. Dave, nasisiraan ka na ba ng ulo? Galit pa nitong sigaw. Mas masisiraan ako kapag wala akong ginawa para ipaglaban ang mag-ina ko. Sa pagkakataong ito, ako naman ang tatayo para sa pamilya namin. At hinding-hindi ko hayaan na pumagit na kayo sa buhay namin. Matatag pa niyang wika. Mommy, alam kong pinaghirapan niyo ang posisyon ko para ipromote ng chairman. Pero hindi ito ang kailangan ko. Ni minsan, hindi ko hinangad na magkaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya ng sarili kong ama. I'm sorry, Mom. Pero sa pagkakataong ito, pamilya ko na ang uunahin ko. Huwag mong isuko ang posisyon mo dahil ang Sila ang buhay ko, Mommy. Sana hayaan niyo akong piliin naman ang pamilya ko sa pagkakataong ito. Patawad, Ma'am, kung kailangan ko kayong suwayin at isuko ang posisyon ko bilang CEO. Mas kailangan ako ng mag-ina ko. Hayaan niyo sana ako mamuhay na kasama sila. Hiling niya sa mababang tinig. Dave, ito ang tandaan mo. Oras na lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang aasahan pa sa pamilyang to. Mas pinipili mo ang babaeng yun kaysa sa amin ng sarili mong pamilya? Sigaw pa nito. Naiintindihan ko. Sagot niya sa ina bago ito tinalikuran. Narinig pa niya ang galit na pagsigaw ng kanyang ina pagkalabas niya ng pinto ng opisina. Ngunit binaliwalan niya iyon. Mas mahalaga sa kanya ngayon ang mag-ina niya. Habang abala siya sa paglalakad patungo sa parking lot, muling tumunog ang phone niya. Hello? Tipid niyang sagot. Sir, nahanap na po namin ang mag-ina niyo. Anang lalaki mula sa kabilang linya. Tila noon lang nabuhayan si Dave sa narinig mula sa kabilang linya. E-text mo sa akin ang address. Papunta na ako ngayon din. Wika niya na may halong excitement sa tinig. Matapos ibaba ang phone, halos takbuhin na niya ang kinaroonan ng sasakyan. Sabik na siyang makita ang kanyang mag-ina. Sa loob ng ilang taon, pinili niyang manahimik, alang-alang sa kaligayahan ng sarili niyang ina. Naging bulag-bulagan siya sa ginawang pagtrato ng pamilya niya sa mag-ina niya. Sana hindi pa huli ang lahat sa kanya na magawang itama ang lahat, ang makabawi sa mag-ina niya sa mga pagkukulang na nagawa. Hintayin niyo akong dalawa dyan. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa nagawa kong pagkakamali. Bulong niya sa kawalan bago masayang pumasok sa loob ng sasakyan niya. May ngiti sa mga labi niya na mga sandaling iyon habang nagmamaneho ng sasakyan. Malapit na rin niyang makita ang mag-ina. Sa loob ng ilang buwan na pinagtaguan siya ng mga ito at ngayong natagpuan na niya ang babaeng tinatanging
Handa siyang gawin ang lahat, makabawi lang sa mga pagkukulang na nagawa niya. Saglit na hinto si Samantha sa ginagawa niyang paghahanda ng hapunan nilang mag-ina na makarinig ng katok mula sa may pinto ng tinitirhan nilang bahay. Sweetie, pwede mo bang tignan ang pinto para sa akin? Magiliw pa niyang baling sa bata na noon nakaupo sa maliit na sofa habang naglalaro. Opo, Mami. Masayang sagot naman ng bata bago patakbong tinungo ang pinto. Daddy? Tuluyang napahinto si Sam nang marinig ang sinabi ng bata. Daddy! Sambit pa ng bata pagkabukas ito ng pinto. Mommy! Daddy is here! Masayang anunsyo ng bata sa ina. Magkahalong galak at pangamba ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Pangamba na baka muli na namang hilingin ni Dave na umuwi sila sa tahanan ng mga ito. Dave? Sambit niya sa pangalan ng binata nang maabutan itong yakap ng mahigpit ang anak nila. Han? Tawag ni Dave bago ngumiti sa dalaga na nakaawang ang labi. Walang imik na niyakap siya ni Dave ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na muling naramdaman niya ang dating mainit na yakap ng binata. Yakap ng punong-puno ng pagmamahal. Daddy? Tawag pa ni Calvin sa ama. Pagkuhay, niyakap ang mga magulang niya. Buo na po ulit tayo nila, Mommy. Masaya pang wika nito. Gaya ni Calvin, ganun din ang madalas niyang hilingin na sana mabuo silang pamilya. Pero paano mangyayari yun? Gayong hanggang ngayon, malaking hadlang pa rin sa pagmamahalan nila ang ina ng binata. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila magawang tanggapin ng pamilya ni Dave. Masakit na mismong ina pa ng asawa niya ang nagpapahirap sa kanilang dalawa ng anak niya. Oo, handa siyang pagtiisan ang ugali ng mother-in-law niya. Pero ibang usapan na ang anak niya. At ngayon, heto sa muling pagbabalik ni Dave sa buhay nilang mag-ina, natitiyak ni Sam na muli namang magugulo ang halos 2 buwan na pananahimik nila. Natitiyak niyang hindi papayag ang ina ni Dave na basta nalang talikuran ng binata ang responsibilidad nito, lalo na't pinaghirapan pa iyon ng ginang. Muling kumirot ang puso niya sa isipang baka maulit ang nangyari. Aasa na naman ba siyang magbabago ang binata at magagawang ipaglaban sila? Han, huwag ka nang umiyak please. Dinig pa niyang wika ni Dave, kaya takang napahawak siya sa pisngi. Noon niya pang naramdaman na lumuluhan na pala siya nang hindi man lang niya namamalayan. Dave, sambit niya kasabay ng muling paglandas ng luha sa mga mata niya. 2 buwan na tinago niya ang sakit na nararamdaman at pinilit na maging matatag para kay Calvin. Huwag ka mag-alala. Mula sa araw na to, kasama niyo na akong lumaban sa mundong to. Kasama niyo na ako sa lahat ng oras. Hindi ko nahahayaan pang masira ng mga magulang ko ang pamilya natin. Lalaban na ako. Gusto kong mabuting ama para kay Calvin at maging mabuting asawa para sa iyo. Wika ni Dave nang punong-puno ng damdamin ang bawat katagang binitawan. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Sam bago tumingin sa anak. Calvin anak, pumasok ka muna sa kwarto. May pag-uusapan lang kami ng daddy mo. Baling pa niya sa bata na marahan naman siyang tinanguhan bilang pag-ayon. Dave, alam ko naman kung gaano mo kami kamahal ang anak mo. Pero hanggat nabubuhay ang mami mo, hindi niya hayaang mabuo tayong pamilya. Hanggat tutol ang pamilya mo na magsama tayo, magiging magulo ang lahat. Alam ko, pero this time, handa akong bumawi sa mga pagkukulang ko. Handa kong talikuran ang buhay ko, makasama ko lang kayong 2 ng anak natin. Sam, alam kong nagkamali ako nung una. Alam kong naging irresponsable at duwag ako ng mga panahong yun. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon na magawa kong itama ang mga pagkakamali ko. Na magawa kong patunayan sa inyong 2 ng handa akong bumawi sa mga pagkukulang ko. Hiling pa ni Dave. Dave, wala namang problema sa akin yun eh. Kaso lang, yung mami mo.
Alam nating dalawa na kahit saan ka magpunta, gagawa at gagawa siya ng paraan para ibalik ka niya sa mansyon. Sa dating buhay mo, kung saan ka nababagay at wala akong magawa para ipaglaban ka dahil magkaiba ang mundong ginagalawan natin. Anya na may takot na nadarama. Sam, alam ko ang mga kakayahan ni Mommy. Ako ang kahinaan niya. Alam ko na hindi madali to, na hindi madaling mabuo tayong pamilya. Pero handa kong gawin ang lahat para makabawi sa inyong dalawa ng anak natin. Handa kong wakasan ang ugnayan namin ng pamilya ko, kung yun ang makakabuti sa pamilya natin. Dave, hindi madaling bumitaw. Mas lalong hindi madaling kalimutan ang nakasanayan ko ng buhay. Pero kakayanin ko para sa'yo at para kay Calvin. Para sa pamilya natin. Matatag na wika ni Dave. I hope so. Ang tanging nasabi na lamang niya bago muling niyakap ang binata. Aaminin niya na mga sandaling nawala si Dave sa buhay nilang mag-ina, naging tahimik at malungkot ang araw nila. May kulang sa bawat araw na lumilipas na hindi nila ito nakakasama o nakakausap man lang. Alam niyang napaka-unfair para kay Dave ang ginawa niyang paglayo, pero kagustuhan iyon ng ina ni Dave. Bagay na wala siyang magawa, lalo na't ilalayo nito ang anak nila oras na hindi niya sinunod ang nais nito. Na mga sandaling iyon, wala siyang nagawa. Pinangunahan siya ng takot at pangamba na gawin iyon ng ginang. Kaya minarapat niyang talikuran ang asawa kasama ng anak nila. Ang lumayo kay Dave para sa katahimikan ng lahat. Sa makamandag na pagmamahal ng ginang sa anak nito, natitiyak niyang kahit saan sila magpunta, magagawa pa rin silang sundan para paglayuin. Tahimik lang si Dave habang pinagmamasdan ang mag-ina niya na abala sa pagkain. Ito ang unang beses na nakita niya si Sam na masaya mula nung magsama sila. Daddy, come on, finish your food. Wika pa ng bata. Yeah. Natatawang ayon niya. Huwag ka na magtaka kung bakit naging favorite ng anak mo yan. Mula nang umalis kami sa mansyon, kinailangan kong baguhin yung mga nakasanayan kainin ni Calvin at hindi naman ako nahirapan. Honestly, kapag papasok ako sa cafe, kinakailangan kong isama siya. Tahimik lang dun si Calvin. Naaaliw nga sa kanyang mga ilang customer. Kwento ni Sam sa binata. Napakunot noo si Dave sa sinabing iyon ni Sam. Hindi niya inaasahang pumapasok ito sa trabaho. Nagtatrabaho ka? Kinailangan kong gawin yun. Lalo na't wala naman akong ibang maaasahan. Nung nilisan ko ang tahanan niyo, pilit kong pinagkasya ang perang binigay ng mami mo. Kwento pa niya ng bahagyang nalungkot. Hindi ko inasahan na magiging ganun kasama ang mami ko. Mula nun, inakala kong magbabago siya, pero hindi pala. Handa siyang gawin ang lahat, makuha lang ang gusto niya. Kahit sariling pamilya ko, nagawa niyang ilayo sa akin. Wika ni Dave nang punong-puno ng hinanakit ang kalooban. I'm sorry, Han. Kung nagkamali ako. I'm sorry kung binaliwala ko ang lahat ng to. Hindi man lang ako naging mabuting asawa at ama para sa inyong dalawa ng anak natin. Hinging paumanhin niya. Dave, lahat naman tayo nagkakamali. At sa pagkakamali natin, dun lang tayo natuto. Honestly, hindi ako galit sa'yo dahil gaya ko, wala ka ring magawa upang kontrahin ang iyong ina. Masyado siyang makapangyarihan para suwayin, kaya naiintindihan kita. Pag-amin ni Sam. Pero, aaminin ko, ngayong narito ka na uli sa buhay namin ng anak mo, hindi ko maiwasang mangamba. Alam kong hindi papayag ang mami mo na mabuo tayong pamilya mo. Gagawa at gagawa pa rin siya ng paraan para paglayuin tayo. Natatakot ako na baka gamitin niya ang anak natin para... Shhh! Saway pa ng binata. Hindi na mangyayari yun. Hindi ko nahayaan pang mamagitan sa buhay natin si Mommy. Nakahanda na akong talikuran ang lahat. Maging ang buhay na nakasanayan ko. Ang posisyon ko sa kumpanya. Lahat ng yun. Wika pa niya sa dalaga. Dave.
Hayaan mo akong bumawi sa pagkakataong ito. Hayaan mo akong itama ang mga nagawang pagkakamali ko. Sam, gusto kong masilayan muli ang mga ngiti dyan sa labi mo na matagal ang nawalay sa iyo ng dahil sa mga magulang ko. Pakiusap pa niya sa dalaga bago masoy hinaplos ang maamong mukha nito. Dave, alam nating pareho, saksi ang Diyos kung gaano natin kamahal ang isa't isa. At saksi din ang Diyos kung gaano kaayos sa akin ang mga magulang mo. Oo, sabihin na natin na handa akong bigyan ka ng pagkakataon na maitama ang mga maling nagawa mo, punan ang mga pagkakamali mo. Kaya lang, kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging masaya habang patuloy kang umaasa at walang kalayaan sa mga magulang mo. At isa pa, ayaw kong lumaki ang anak natin sa magulong mundo. Paliwanag ni Sam sa binata na marahang napatango. Han, naiintindihan ko ang nais mong iparating. Hayaan mo ako ng bahala sa lahat. Pwede mo ba akong pagkakatiwalaan sa pagkakataong ito? Pangako, hindi kita bibiguin gaya ng mga nangyari noon. Wika ni Dave na masuyong ngumiti sa dalaga na marahang napatango. Matapos makausap si Sam, minabuti ni Dave na umuwi na muna upang ayusin at dalhin ang mga gamit niya. Kailangan niya ring makausap ang kanyang mga magulang tungkol sa nabuo niyang pasya. Hindi na niya hahayaan pang masira ang pamilya niya dahil sa pagsunod sa mga magulang niya. Habang nagliligpit ng mga gamit, biglang pumasok ang kanyang ina na tila bagalit na galit. Dave, nahihibang ka na ba? What do you think you're doing? Choosing those girl over us na sarili mong pamilya? Galit pang wika ng ginang. At anong gusto niyong gawin ko? Ang manatili sa tabi niyo? Ang panoorin kayo habang sinisira ang sarili kong pamilya? Yamot niyang sagot sa ina. What's wrong with you? Hindi ka naman ganyan dati. Anang ginang na napapailing. Really, ma'am? Ang napapailing niyang tanong sa ina bago tinigil ang ginagawa at tuluyang hinarap ito. Tinatanong niyo ako kung anong nangyayari sa akin without knowing na kayo mismo ang dahilan kung bakit mas pinili kong magbago. Kung bakit mas gusto kong lumayo sa inyo at piliin ang bago kong pamilya na siyang nararapat lang. Sagot pa niya. Ikaw ang may gusto nito. Ikaw ang nagtulak sa akin palayo sa iyo. Kung hindi niyo matanggap ang bago kong pamilya, then hindi kita pipiliin na tanggapin sila. Tigilan niyo na ang pangingialam sa buhay ko, sa buhay namin. Utos niya. Dave, hindi ko na nagugustuhan ang tono ng pananalita mo. Galit ng wika ng ginang. Mas lalong hindi ko rin nagugustuhan ang ginagawa niyong pagsira sa pamilya ko. Mami, mahal ko kayo, pero may hangganan ang lahat. Hindi ko maatim na panoorin na inaalipusta niyo ang mag-ina ko. Giit pa ng binata. Sa tingin mo ba, papayag ako na mapunta ka sa babaeng yon? Pinaghirapan ko ang lahat para lang makuha mo kung anong meron ka ngayon, ang posisyon sa kumpanya. Hindi ko hayaang basta ka na lang niya makuha sa akin at siraan niya ang mga pinaghirapan ko. Galit ng wika ng ginang sa binatang na pakunot noo. Anong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong niya sa ina. Hindi maganda ang kutob niya sa sinasabi nito. Hindi ko hayaang makuha ka niya at sirain niya ang pinaghirapan ko. Kaya naman, handa kong gawin ang lahat. Masunod lang ang nais ko. Kahit maging kapalit pa nun ang sarili mong buhay. Anang ginang, nahihibang na kayo. Anya sa ina, pagkuhay, bahagyang napailing. Alam kong malaking kahibangan to. Pero hayaan kang makuha ng mag-inang yun. Ang bagay na hindi ko hayaang mangyari. Gagawin ko ang lahat. Maisakatuparan lang ang gusto ko. Kung kailangan ko gumamit ng dahas, gagawin ko. Matatag na wika nito. Natatakot ba kayong mawala ng silbi sa pamilyang to? Kaya patuloy niyo akong ginagamit laban sa ama ko? Ang di nakatiis pang tanong ni Dave sa ina na natigilan sa tanong niya. Alam niyang siya ang kahinaan nito, kaya palagi itong nakaprotekta sa kanya dahil siya ang asset nito sa pamilyang Gomez. Siya ang nag-iisang lalaking apo ng mga Gomez
at siya ang susunod na CEO ng kumpanya ng pagmamay-ari ng kanyang ama. Napamaang pa siya nang makitang pumasok ang ilang mga tauhan ng mami niya. Takang napatitig siya sa ina. Hindi ko hayaang makuha kanya sa akin. Ang masira niya ang buhay na pinaghirapan ko. Matatag na wika nito. Nahihibang na ba kayo? Ang di makapaniwalang tanong niya sa ina. Kung yun lang ang paraan upang manatili ka sa tabi ko, gagawin ko ang lahat. Huwag ka lang niya makuha sa akin. Galit na sagot nito. Huwag niyo akong piliting magalit sa inyo at tuluyang mawala ng respeto. Pigil ang inis na wika ni Dave sa ina. Ako ang huwag mong piliting gamitan ka ng dahas upang mapanatili ka sa bahay na to. Galit na sigaw pa ng ginang sa anak na pakuyom ng kamao. Gagawin niyo talaga ang lahat upang mapanatili ako sa bahay niyo kahit nakapalit pa nun ang kalungkutan ng bawat isa. Anya na tila di pa rin makapaniwala. Kung yun ang ikabubuti, sa tingin niyo ba, hahayaan ko magtagumpay kayo sa gusto niyong mangyari? Kung para sa inyo, laro lang ang buhay ng bawat tao. Sa akin hindi. Humanda kayo. Oras na kawala ako dito, gagawin ko ang lahat upang mapabagsak kayo. Nang sa ganun, magising kayo sa kahibangan niyong ito. Hindi ko hayaang habang buhay niyong kontrolin ang pagkatao ko. Mariing wika niya sa ina. Yun kung makakatakas ka pa. Sagot nito. Bantayan niyo siyang maigi. Oras na nakawala siya, humanda kayo sa akin. Kung kinakailangan yung lumpuhin, gawin niyo. Utos nito. Tanging pagkuyom na lamang ng kamao ang nagawa niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa iyon ng kanyang ina. Mapapatay niyo muna ako bago niyo ako makulong mula sa malaimpyernong pamamahay na to. Galit pang wika ni Dave sa ina. Gawin niyo ang lahat para hindi siya makaalis. Kung kinakailangan yung lumpuhin, gawin niyo. Mariing utos nito bago tinalikuran ang mga naroon sa loob ng silid. Isang marahas na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya bago matalim sa mga ito na naghanda ng labanan siya. Napaawang ang labi ni Sam na pagbukas niya ng pinto, ang maid sa mansyon ang tumambad sa paningin niya. Minsan pa siyang napakunot noo dahil sa pagtataka. Manang, anong ginagawa niyo dito? Nagtataka pa niyang usisa sa matanda na noon na pasulyap mula sa likuran bago walang imik na hinila ang dalaga papasok sa loob ng munting bahay nito. Narito ako dahil sa utos ni Sir Dave. Sagot pa ng matandang babae. Teka, nasan si Dave? Bakit ikaw ang pumunta dito? Usisa niya na may pagtataka. Hindi makaalis ng mansyon si Sir Dave dahil sa utos ng bruha niyang ina. Sinubukan niyang lumaban pero nabugbog siya. Naaawa na nga ako dun sa bata. Mula nung maliit pa siya, wala na siyang kalayaan pang pumili ng buhay na tatahakin. Tanging kayong dalawa na lamang ni Calvin ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay ng lakas. Anang matanda na tanging pagkahabag ang naramdaman para sa binatang amo. Ginawa yun ng mama niya? Ang di makapaniwalang usisa niya sa matanda na marahang tinanguhan ang tanong niya. Pero bakit? Mahal na mahal niya si Dave. Paanong nagawa niyang saktan ang sarili niyang anak? Sa kagustuhan ng bruhang yun na mapanatili si Sir Dave. Lahat gagawin niya para wag lang makaalis ng bahay si Sir. Napakahalang talaga ng kaluluwa niya. Pati sarili niyang anak, pinahihirapan niya. Makuha lang ang gusto niya. Kwento pa nito sa dalaga matapos maupo sa maliit na sofa bed. Anong gagawin ko para matulungan si Dave na makawala sa mama niya? Tanong pa niya. Ang sabi ni Sir Dave, matatagalan pa siya bago bumalik. May kailangan muna siyang ayusin nang sa ganon sa pagbabalik niya maging maayos ang lahat. Ako ang naawa sa batang yun. Patuloy siyang ginagamit ng ina niya para sa kapangyarihan ng pamilya. Kwento pa nito na napapailing. Wala akong magagawa kundi ang umasa at magtiwala kay Dave. Alam kong makapangyarihan ang mama niya. Wala akong kakayahan upang kontrahin siya.
Pag-amin niya na bahagyang nalungkot. Paano kung hindi magtagumpay si Dave? Paano kung hindi mabuo pang muli ang pamilya nila? Anong gagawin niya upang mabigyan ng kalayaan ang binatang pinakamamahal niya? Na kahit na sino walang kakayahang suwayin ang bruhang yun. Masyado siyang mapanganib, para siyang lason na kakamatay. Wika pa nito. Ang pagmamahalan niyo ni Sir Dave na mulat sa pool, masyado na mapanganib. Dahil sa bruhang yun, hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga mayayamang gaya ng bruha na yun. Kawawa naman si Sir. Walang kakayahang suwayin ang sarili niyang mga magulang. Napapailing pang wika nito sa dalaga. Bakit nga ba ang unfair ng mundo ng mga tao? Bakit hindi pwedeng magsama ang dalawang taong nagmamahalan sa kabila ng pagkakaiba nila ng katayuan sa buhay? Anya na gumuhit sa magandang mukha ang isang malungkot na larawan. Sa tingin ko, hindi ganun ka-unfair ang mundo. Nagkataon lang na pinanganak si Sir Dave sa mayamang pamilya na ubod naman ng mata pobre. Sagot nito na may katotohanan. Marami akong kakilanang mayayamang tao, ngunit napakabusilak ng puso nila. Gaya ng ama ni Sir Dave, ang direktor. Napakabuti ng puso niya. Ngunit wala din siyang nagawa, gaya ni Sir Dave, kundi ang maging sunod-sunuran sa pamilya ni Ma'am. Anong ibig niyong sabihin? Taka niyang usisa sa matanda. Mula pagkabata, kilala ko na ang direktor. Mabuti siyang tao, gaya ni Sir Dave. Ngunit sadyang malupit ang tadhana. Iisang babae ang nagpapahirap sa kanila. At yun ang bruhang yun. Palibhasa, mayaman at laki sa layaw ang madam, kaya nagkaganon. Hindi niya maintindihan ang mga gaya nating nasa mababang uri lamang na lipunan. Akala niya siguro kayamanan ng kaligayahan ng bawat tao, pero mali siya sa bagay na yun. Hindi niya madadala sa kamatayan ang kayamanan niya. Hayag pa nito na may bahid na katotohanan. Napangiti na lamang si Sam sa sinasabing iyon ng matanda. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob nito sa ginang. Hindi naman niya masisisi ito. Halos lahat yata ng mga tao sa mansyon takot at ilag sa ginang. Kung ano kasi ang kinaganda ng mukha nito, siya namang ikinabulok ng pag-uugali nito. Maraming katulong ang may sama ng loob sa ginang. Dahilan kung bakit walang may nagtatagal na kasambahay sa mansyon kahit na malaki magpasahod ang mga ito. Tahimik nakaupo lang si Dave sa gilid ng kama niya habang nakayuko ang ulo. Ilang sandali lang ang lumipas, nakarinig siya ng pagkatok mula sa may pinto. Kasunod nun ang pagpasok ng kanyang ama. Nalaman kong hindi ka pa kumakain. Ang sabi ng maid, nag-away kayo ng mami mo na naging dahilan upang ipabugbog ka niya sa mga tauhan niya. Wika nito sa mababang tinig. Paano niyo nagagawang pakisamahan si Mommy Dad? Tanong niya sa ama sa mababang tinig. Kapag mahal mo ang isang tao, handa kang gawin ang lahat, manatili lang sa tabi niya. Kahit na isang malaking kahibangan pa tong matatawag. Pero nung makita kung gaano mo kamahal si Sam, kung paano mo siya ipaglaban, noon ko lang na-realize na sana, gaya mo, meron din akong lakas ng loob na ipaglaban kung anong kaligayahan ko, kung ano ang makakabuti para sa pamilyang to. Sa loob ng mahabang panahon, nanahimik at wala akong boses sa pamilyang to. Wika pa nito na bahagyang ngumiti. Pero Dad, hanggang kailan kayo mananahimik sa ganitong sitwasyon? Ayaw kong makulong sa bahay na to. Ayaw kong magaya sa inyo. Pag-amin niya sa ama. Hayaan mong kausapin ko ang mami mo. Alam niyong hindi siya makikinig sa inyo. Parang hindi niyo naman kilala si Mommy. Lahat gagawin niya. Masunod lang ang kagustuhan niya. Dave, alam ko na masama ang loob mo ngayon sa Mommy mo dahil sa nangyari. Dahil napilitan siyang saktan ka. Mabait ang Mommy mo. Sa katunayan, siya ang pinakamabait na babaeng nakilala ko. Napakabuti ng puso niya. Ngunit binago siya ng malungkot na nakaraan at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kwento pa nito sa binata na napakunot noo.
Ano pong ibig niyong sabihin? Takang usisa niya sa ama. Mula pagkabata, kilala ko na ang mami mo. May isang tao siyang pinagkakatiwalaan noon na naging dahilan ng pagkasawi na nakakabata niyang kapatid. Mula noon, sinisisi ang mami mo dahil sa pagkamatay na nag-iisang lalaki sa pamilya nila. Kwento pa nito, Dave, dahil sa pangyayaring yon, binago ang mami mo ng galit sa puso niya. Hindi ko alam dahil minabuti ng pamilya nila na itago ang lahat at kalimutan ang tungkol sa bagay na yon na siyang nagbunga naman ng pagbabago ng mami mo. Kaya sobrang mahalaga para sa kanya ang magkaroon ng anak na lalaki dahil para sa kanya, ito ang magiging daan upang muling matanggap at manumbalik ang dating samahan ng pamilya niya na minsang nawasak ng dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Ang magtiwala sa taong yun na siya palang kikitil sa buhay ng kapatid niya. Hayag pa nito. Napaawang ang labi niya sa sinabi iyon ng kanyang ama. Hindi niya akalain na may masakit palang nakaraan ang mami niya. Dave, pero hindi ko maintindihan. Bakit kinakailangan niyang baguhin ang sarili niya nang dahil sa taong yun? Oo, nawalan siya ng kapatid. Sinisisi ng mga magulang niya. Kaya lang sa ginawa niyang yun, siya pa rin ang talunan. Pinagmukha niyang masama siya sa harap ng maraming tao. Sinaktan niya lang ang sarili niya dahil sa ginawa niyang yun. Ang napapailing niyang wika sa ama. Kahit kailan, hindi mo maunawaan ang nararamdaman ng mami mo dahil wala ka sa sitwasyon niya. Ang tanging magagawa na lamang natin ang tulungan siyang magbago muli ng pananaw niya. Bakit wala kayong ginawa nun para ipakita kay mami na hindi lahat ng tao masasama? Bakit hindi siya tinulungan na magbago? Ang di makapaniwalang tanong niya sa ama. Dahil isa ako sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan ng mami mo. Sa mga taong nanakit sa kanya. Pag-amin nito na siyang ikinagitla ni Dave. Anong ibig niyong sabihin? Takang usisan niya habang nakaawang ang mga labi. Hindi na kasi ma-process ng utak niya ang mga nalaman tungkol sa mga magulang niya. Araw-araw kong pinagbabayaran ang kasalanang nagawa ko sa pamilya ng mami mo. Araw-araw kong hiniling na sana may isa pang pagkakataon upang maitama ko ang mga nagawa kong mali sa kanya. Malungkot na pag-amin nito. Sabihin niyo sa akin, anong ginawa niyo? At anong kasalanang ginawa niyo kay mami? Marahas niyang tanong sa ama at napatayo dahil sa galit na nararamdaman. Isa ako sa mga taong naging dahilan ng pagkasawi ng buhay na nakakabatang kapatid ng mami mo. Pag-amin nito. Ano? Gulat niyang sambit. Napasaba kami noon sa gulo. Sa unang lalaking minahal at pinagkakatiwalaan ng mami mo, nakatakas ako. Pero nabaril si Rico na mga kaibigan ni Dom at yun ang inabutan ng mami mo. Naroon ako, nagtatago ng mga sandaling iyon. Hindi ko malang nagawang aminin sa mami mo na kasama ko si Rico ng araw na yon. Pag-amin pa nito, wala kang ginawa para tulungan siya. Hinayaan mo siyang Naduwag ako. Natakot na baka pati ako mamatay din. Masyado pa akong bata noon. Takot akong mawala sa mundong to nang hindi ko pa nagagawa ang mga bagay na gusto kong mangyari. Pag-amin nito, kasabay ng marahang pag-iling. Paano kayo nakakatulog ng mapayapa? Dala ang katotohanan ng hindi niyo inamin kay mami o sa pamilya niya ang nangyari ng araw na yun? Usisa niya sa ama na puno ng disappointment ang mga mata. I'm sorry. Ang tanging nasabi na lamang nito, bigyan mo ako ng isang pagkakataon na maayos ang lahat ng to. Ang magawa kong aminin sa mami mo ang tungkol sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pakiusap pa ni Mr. Gomez. Isang malalim na pagbuntong hininga lamang ang maririnig sa binata. Wala siyang magawa. Ayaw naman niyang ipahamak ang sariling ama. Sana nga lang matuto itong tumupad sa pangako nito na itatama ang minsang pagkakamaling nagawa. Sa kabilang banda naman, matamang pinagmasdan ni Sam ang anak na excited na pumasok sa school. Nasa park sila ng mga sandaling iyon. Maaga kasing nagising ang bata
dahil excited nga itong pumasok. Minsan pa siyang napangiti nang maalala sa bata ang ama nito. Mommy, kailan po uuwi si Daddy? Nasa business trip po uli ba siya? Tanong pa nito. Hindi ko pa alam anak pero ang sabi ni Manang, kailangan muna magstay ni Daddy kung saan man siya ngayon para oras na bumalik siya sa atin, malayo na siya, wala nang grandma na manggugulo pa. Nakangiti niyang sagot sa bata. Pero mommy, hindi naman po ganun kabad si grandma. Wika nito na siyang ikinakunot noon ni Sam. Anong ibig mong sabihin anak? Takang usisa niya sa bata. Bago tayo umalis sa mansyon, nakita ko si grandma sa garden. Umiiyak siya dun. Nung nilapitan ko siya, niyakap niya ako. Ang sabi niya mag-iingat ako, naalagaan kita at palagi kitang susundin. Mommy, si grandma, siguro para sa iba, siya ang pinakamasamang taong nakilala nila. Pero para sa akin, si grandma ang pinakamabuting tao na nakilala ko bukod sa inyo ni Daddy. She protects me kahit na masakit siya magsalita. Pag-amin pa ng bata. Hindi kita maintindihan. Napapailin niyang sabi. Paano naman magagawang protektahan ng ginang ang anak niya? Gayong sinisisi nito silang mag-ina. Anak, kapag nagagalit si grandma, hindi ibig sabihin nun nagalit talaga siya. Kapag pinagtatabuyan niya ang isang tao, hindi ibig sabihin ayaw niya. Gusto niya magstay tayo. Masakit siya magsalita, ngunit kabaliktaran nun ang nilalaman ng puso niya. Napansin ko yun nung minsang narinig kong nakipagtalo si grandma sa great-grandpa. Pinagtatanggol niya tayo at hindi totoong si grandma ang may gusto na umalis tayo sa mansyon. Ginawa niya yun to protect us sa pamilya niya. Paglalarawan ng bata. Matalino ang anak niya. Namana nito yun sa ama. Madali itong makatanda at makaintindi ng mga bagay-bagay. Kung tama ang sinasabi ng anak niya, ibig sabihin wala talagang balak ang ginang na paalisin sila, kundi ginawa lamang nito iyon upang protektahan silang mag-ina laban sa sarili nitong pamilya. Pero anong dahilan at nagawa nitong itago yun? Bakit sinarili nito ang lahat? Bakit minabuti nitong lumaban na mag-isa? Gustuhin man niyang makausap si Dave, ngunit wala siyang paraan upang makausap ito ng maayos. Natitiyak niyang gagawa ng paraan ang ina nito upang hindi silang magkausap. At isa pa, hindi pa siya nakakatiyak kung tama ba ang sinabi ng anak niya. Agad na patayo si Dave nang bumukas ang pinto at pumasok ang mami niya. Sa likod nito ang ilang maids na may dalang tray na naglalaman ng pagkain. Mom, tawag pa niya sa ina. Kumain ka na muna at may pag-uusapan tayo. Wika pa nito sa formal na tinig. Mommy, gusto kong tapusin mo muna tong pagkain mo. Tapos hahayaan kitang makita ang mag-ina mo. Wika nito sa kalmadong tinig. Bagay na ipinagtataka ng binata. Anong dahilan? At bigla kayong pumayag na makita ko ang mag-ina ko. Usisa niya na may pagtataka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat bago ka pumunta sa mag-ina mo. Sagot nito. Mommy, muling tawag niya sa ina. Alam mo mahigpit ang chairman. Gusto niyang nasa ayos ang lahat sa pamilya man o negosyo. Ayaw niyang may hindi naayon sa gusto niya. At yun ang mag-ina mo. Kaya nga ginagawa ko ang makakaya ko para protektahan ang pamilya mo. Kaya gusto kong maging bagong chairman ka ng kumpanya. Nang sa ganun, mabago mo ang paniniwala ng aking ama. Hindi ko sinabi agad sa iyo ang bagay na to dahil alam kong hindi mo maintindihan. Pag-amin ng ginang sa mababang tinig. Anong ibig niyong sabihin? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ako. Litong wika niya. Si Sam, sinadya kong paalisin siya ng bahay na to at palihim na tinulungan upang hindi makalata ang chairman. May mga tauhan akong nagbabantay sa mag-ina mo nang hindi nila napapansin. Gusto kong makatsak na ligtas silang dalawa. Paglalahad pa nito ng buong katotohanan. Pero bakit hindi niyo sinabi sa akin?
o kaya naman kay Daddy. Mommy, sa ginawa mo, nagmumukha kang masama sa paningin ng ibang tao. Napapailin niyang wika. Mas nanaisin ko pang maging masama sa paningin ng ibang tao kaysa hayaan sirain ng sarili kong ama at madungisan ang bagong pamilya ng anak ko. Hindi ko hayaang masaktan kayo ni Papa. Alam ko na masigit pa ang kakayahan niya kaysa inaasahan ko. Kaya niyang gawin ang lahat. Maprotektahan lang ang pangalan niya. Paliwanag ng ginang. Mommy, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa ginawa niyong to. Ang totoo, nagalit ako noon sa inyo without knowing the truth. Sumama ang loob ko dahil ang akala ko wala kayong pakialam sa akin at sa pamilya ko. Pero all this time, palihim niyo pala kaming pinoprotektahan kay Grandpa. Ang buong akala ko, kayo na ang pinakamasamang ina sa mundong to. But I was wrong. Ang tanging gusto mo lang pala ang ikabubuti ng pamilya ko. Nang sa ganun, hindi kami tuluyang masira ni Grandpa. Ang luhaang wika niya, kasabay ng pagyakap sa ina. Ang laki na kasalanan niya, dahil inakusahan niya ito nang hindi man lang inaalam ang buong katotohanan. Ang akala niya, may mga bagay na kailangan itago para sa ikabubuti ng lahat. May mga pagkakataon na kailangan sarilihin upang magawa mong maprotektahan ang mga mahal mo sa buhay. Dave, minsan na akong nagkamali. Namatay ang kapatid ko dahil hindi ko siya naprotektahan. Kaya naman, hindi ko hayaan na mangyari sa inyo yun. Lalong-lalo na sa mag-ina mo na alam kong sila ang kaligayahan mo. Anang ng ginang na sa unang pagkakataon, nagawa niyang sabihin ang saloobin niya. Natigilan naman ang binata sa sinabing iyon ng ina. Ni minsan, hindi nito nabanggit ang yumaong kapatid. Saglit siyang napahinto sa pag-iisip nang maalala ang sinabi ng ama. Paano kapag nalaman ng mama niya ang ginawa ng kanyang ama? Masisira kaya ang pamilya nila? Magagalit kaya ng husto ang mami niya sa kanyang ama? Mom, anya sa ginang, napakunot noo sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Pero nakapagdesisyon na ako at alam nating pareho na hindi natin kayang harapin si Grandpa. At kapag nagpumilit pa tayo sa gusto natin, maaring buhay ko o buhay niyo ang maging kapalit nun. Handa kong iwan ang buhay na kasanayan ko. Makasama lang ang mag-ina ko. Sana maunawaan niyo ako. Hiling pa niya sa ina na tigilan sa sinabi niya. Dave, kayo na ang may sabi. Makapangyarihan si Lolo. Handa niyang gawin ang lahat para sa kagustuhan niya maprotektahan ang pangalan niya. Paano kung wala ng paraan para pigilan siya? Mommy, ni 1%, wala tayong pag-asa manalo sa kanya. Ang tanging magagawa na lamang natin ang itakwil ang sarili o manatili sa tabi niya nang walang kalayaan. Pag-amin niya sa ina. Pero isang karuwagan ang... Alam ko, pero hindi ko hayaang lumaki ang anak ko nang walang ama. Pwede ako maging makasarili kung nanaisin ko. Pero hindi ko kayang hayaan na lamang ang mag-ina ko. Na alam kong sa pagbabalik ko, naghihintay sila. May mga kamay na handang yumakap sa akin upang mapawi ang lungkot na posible kong maramdaman. Paliwanag pa niya sa ina na marahang napatango. Kung yun ang gusto mo, mag-iingat ka sana. At pagkaalagaan mo ang sarili mo habang malayo kami. Huwag kayong mag-alala, Mommy. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Sagot pa niya. Pero may kahilingan sana ako. Maari bang huwag na kayong gumawa ng isang bagay na ikapapahamak mo? Huwag mo nang tangkain pang kalabanin si Lolo. Hiling niya sa ina, marahang napatango bilang pag-ayon. Thank you, Mommy. Huwag sanang sumama ang loob niyo sa buhay na pinili ko. Anya sa ina, bago ito niyakap ng mahigpit. Sa kabilang banda naman, hating gabi nang makarinig si Sam ng pagkatok mula sa labas ng pinto ng apartment na tinitirhan nilang mag-ina. Bagamat tinatamad minabuti niyang tumayo pa rin upang pabuksan ang sinumang kumakatok. Ganun na lamang ang pagkagulat niya
Nang pagkabukas ng pinto, mukha ni Dave ang tumambad sa kanya. Hindi lang yun, may dala itong maleta na naglalaman ng mga gamit marahil nito. Anong ginagawa mo dito? Usisa niya na may pagtataka. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Paalala niya sa binata. Alam ko, pero hindi ko hayaang lumaki ang anak natin na hindi tayo kompleto, na hindi buo ang pamilya niya. Mas nanaisin ko pang maghirap, basta kasama kayo kaisa ang mabuhay sa karangyaan na kung saan wala kayong mag-ina ko, na kung saan wala ang nag-iisang kaligayahang meron ako. Sam, sinabi ko naman sa'yo na handa akong iwan ang lahat, makasama ko lang kayong dalawa ng anak natin. Wala man akong katiyakan sa magiging kapalaran natin, pero nakahanda akong harapin iyon kasi kasama ko kayong dalawa. Kayo ang kalakasan ko sa mga panahong mahina ako. Sam, wag mo naman sana ipagkait sa akin ang pagkakataon na to na baguhin ang sarili ko patungo sa ikabubuti. Hayag niya ng puno ng sinseridad ang tinig. Isang matamis na ngiti ang sumulay sa labi ni Sam nang marinig iyon sa labi ng binata. Masaya ako na finally you're back. Yung dating Dave na minahal ko at hinangaan ng sobra. Nakangiting wika niya bago masuyong niyakap ang binata na tila di makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Sam, bulalas pa niya. I love you so much, my man. Wika pa niya sa binata na may ngiti sa mga labi. Mas mahal kita, Han. Pasensya ka na kung natagalan bago ko pinakawalan ang buhay na nakasanayan ko. Anya sa dalaga na kayakap sa kanya. Wala yun. Alam ko naman na hindi ganun kadali ang bumitaw sa buhay na kinagisnan mo. At alam ko na ito pa lang ang simula ng lahat. Dave, kung meron man akong kahilingan ngayon, yun ang manatili ka sa tabi namin ng anak mo habang patuloy tayong lumalaban sa hamon ng buhay. Hayag pa niya at niyakap ng mahigpit ang binatang napangiti sa huli. Makakaasa ka. Gagawin ko ang lahat upang magkaroon ng katuparan ang pangarap natin na magkaroon ng kalayaan ng pamilyang to. Sagot pa ng binata na may katiyakan. Siguro nga, hindi maganda magsimula, lalo na't kung maraming hadlang sa pagmamahalan nyo. Ngunit walang may makakapigil sa dalawang puso nagmamahalan. Ano pang hinihintay mo dyan? Natatawang tanong niya. Halika na at pumasok sa loob. Masayang aya niya sa binata na sa huli napangiti sa sinabi niya. Siguro nga, hindi pa huli ang lahat para sa pamilya nila na makapagsimula uli na baguhin ang nakasanayan nilang buhay. Nang gabing iyon, marami silang napag-usapan ni Dave hanggang sa makatulugan na nila ang pagkwekwentuhan. Bagamat may ngiti sa mga labi nila. Kinabukasan, maagang nagising si Sam at naghanda ng almusal ng mag-ama niya. Na mga sandaling iyon, malalim pa rin ang pagkakatulog. Sinamantalan niya ang pagkakataon at naghanda ng almusal. Matapos makapagluto, nagpasya siyang maghain muna bago gisingin ang dalawa. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang ginagawa, pumasok na ito sa maliit nilang kusina. Good morning, Mommy! Masayang bungad ng bata habang nasa likod ng ama at halatang tuwang-tuwa. Ang saya yata ngayon ng baby boy ko. Puna niya sa bata na mabilis na tumango. Opo, Mommy. Kasi po kasama na natin si Daddy. Sagot pa ng bata. Huwag ka mag-alala, anak. Mula sa araw na to, hindi na aalis si Daddy sa tabi niyo ni Mommy. Magkakasama na tayong tatlo. Masayang sagot pa ng binata. Talaga po, Daddy? Oo naman, anak. Tanging kamatayan na lamang ang makapaghiwalay sa atin kasi hindi ko hayaang ilayo kayo sa akin ng kahit na sino. Sagot pa niya sa kampante. Isang matamis na ngiti ang sumulay sa labi ni Sam na mga sandaling iyon, lalo na't ginagawa ni Dave ang lahat para muling makuha ang loob ng anak. Isang linggong matapos lisanin ni Dave ang kanilang bahay at kalimutan ang tungkol sa nakasanayan niyang buhay.
Masasabi niyang masaya siya at tila ba nabunutan ng tinik. Ngunit hindi niya rin maiwasang malungkot, lalo na't gumagawa pa rin ang paraan ng lolo niya upang pahirapan sila. Lahat inaplayan niyang trabaho sa opisina, tinatanggihan siya dahil marahil takot na kalabanin ang mga ito ang lolo niya. Bagamat hindi pa rin siya sumusuko, kung hindi siya pinalad na sa opisina magtrabaho, may ibang trabaho namang maghihintay sa kanya. Tinanggap niya ang alok ng kaibigan ni Sam na trabaho. Maliit nga lang ang kita, ngunit sapat na iyon para sa kanilang pamilya. Sa ngayon, nagtatrabaho siya sa isang di kalakihang cafe. Aaminin niya, nung una sobrang nahirapan siya, lalo na't hindi sanay ang binata sa hirap ng buhay. Ngunit para sa mag-ina niya, nakahanda siyang gawin ang lahat. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi sa kanila, nang mapansin niya ang isang familiar na van na nakasunod sa kanya. Maraan siyang huminto at hinintay ang van. Ilang sandali lang, huminto ang van at lumabas mula roon ang lolo niya, gaya ng inaasahan ni Dave. Darating ito isang araw upang kumbinsihin siyang bumalik at iwan ang buhay na pinili niya, bagay na hindi naman niya pinagsisihan. Sa katunayan nga niyan, naging tahimik ang buhay niya at naging masaya. Anong kailangan mo sa akin? Takang usisan niya sa matanda. Hindi ko inasahan na yan ang isasalubong mo sa akin. Anang matanda sa binata. Lolo, alam ko naman kung anong sadya niyo sa akin. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo noon, hindi magbabago ang mga kasagutan ko. Hindi ako babalik sa mansyon para iwan ang mag-ina ko. Matatag niyang wika. Nagbago ka na talaga, Dave. Ikaw ang pinakamamahal kong apo. Alam mo yan. At ikaw ang susunod na tagapagmana ng kumpanya. Balang araw, ikaw ang susunod na magiging chairman. Kaya lang, paano kita gagawing tagapagmana kung ganyan ka? Ngayon pa lang, sinisira mo na ang reputasyon ng pamilya natin. Bagay na hindi ko nagugustuhan. Anang matanda sa binata. Lolo, alam nating pareho na naging mabait at masunurin ako sa inyo mula noon. Pero sadyang may taong dumarating sa buhay natin upang ialis tayo doon sa inakala nating comfort zone natin. Comfort na nilikha ng sarili nating imahinasyon upang dayain ang sarili natin. Hayag ni Dave. Lolo, mahal ko kayo ng pamilya ko. Ngunit, hindi ko kayang ipagpalit ang mag-ina ko sa kahit anong yaman sa mundong to. Dagdag pa niya. Kung yan ang nais mo, ngunit darating ang araw na mas nanaisin mo nang bumalik sa dating buhay. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Anang matanda. May mga taong naghahangad ng kayamanan na siyang abot kamay mo naman. Ngunit ngayon, binibitawan mo at pinagkakasya ang sarili mo sa lugar na hindi ka naman nababagay at pinipilit na makontento sa kakarampot na kinikita mo. Anang matanda na tila ba nangiinsulto. Lolo, alam ko ang buhay na pinasok ko at nakahanda na ako sa kung anumang mangyari. Huwag kayong mag-alala, hindi ako hingi ng tulong sa inyo o tatanggap ng kahit sentimo galing sa inyo. Matatag niyang wika bago ito tinalikuran. Dave, galit na sigaw ng matanda. Hindi ako babalik sa mansyon para maging sunod-sunuran sa inyo. Nang iwan ko ang bahay na yun, noon lang ako nakahinga ng maluwag. Anya sa matandang nakatiing bagang. Anong sabi mo, bata ka? Alis na ako, Lolo. Mag-iingat sana kayo. At sana sa muli nating pagkikita, malakas pa rin kayo. Bilin niya bago kinawayan ang matanda na tila di makapaniwala sa mga naririnig mula sa kanya. Nakangiting tinalikuran na niya ang matanda at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya dahil sa wakas, nasabi na rin niya sa matanda ang saloobin niya, ang bagay na pinakahahangad niya. Umuwi siyang may ngiti sa mga labi at puno ng pag-asa na balang araw, magagawa ring unawain ng kanyang lolo ang ginawa niyang pasya, ang tinahak niyang landas. Pagpasok niya ng bahay nila, inabutan niya si Sam sa kusina na abala sa paghahanda ng hapunan nila. Napangiti siya nang pinagmamasdan niya ito. Nandito na ako.
Masayang bate niya sa dalaga na bahagya siyang nilingon bagamat may ngiti sa labi. Saglit lang Han, matatapos na ako sa pagluluto. Anyway, inihanda ko na ang gagamitin mo. Magbihis ka na dun, baka madumihan pa yung pampasok mo sa trabaho. Anya sa binata. Nasaan si Calvin? Usisan niya. Nasa kapitbahay. Kanina pa nga yun nakikipaglaro dun. Hay nakong batang yun. Alam mo bang nakipag-away yun sa school nila? Pinatawag ako ng teacher niya. Sumbong pa niya nang maalala ang ginawa ng anak. Bakit naman? Siguro may dahilan kaya siya nakipag-away. Wika pa niya. Kilala kasi ni Dave ang anak. Hindi ito basta-basta nakikipag-away nang walang dahilan. Tinanong ko siya. Ang sabi niya, binastos daw siya ng classmate niya at tinawag na hampas lupa na hindi daw siya nababagay sa school nila. Kwento ni Sam. Pinaliwanag ko naman sa anak mo na hindi niya dapat pansinin ang ganung bagay. Hayaan mo at kakausapin ko siya mamaya. Wika niya matapos kumuha ng isang malalim na pagbuntong hininga. Han, minsan ba hindi ka nagsisi na pinili mo ang ganitong buhay? Tanong ni Sam matapos pagkatitigan ang nobyo. Bakit ko naman pagsisiyan ang pinili kong buhay? Masaya ako na kasama ko kayo na nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin magawa sa mansyon. Siguro, may mga sandaling hinahanap ko yung buhay na nakasanayan ko. Pero hindi pa rin matutumbasan nun ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon na kasama ko kayo. Pag-amin ni Dave, bago ngumiti sa dalaga. Honestly Han, kanina nakausap ko si Lolo. Gusto niyang bumalik ako sa mansyon, sa buhay na kasanayan ko. Alam mo bang, sinabi ko sa kanya kung ano ang totoong nararamdaman ko. Sa unang pagkakataon, nagawa ko magtapat ang nararamdaman ko sa mga magulang at sa grandpa ko. Kwento pa niya nang nakangiti. Masaya akong malaman yon. Ngunit may bahagi ng puso ko ang nalulungkot kasi kinailangan mong iwan ang buhay na nakasanayan mo para makasama kami. May mga taong nasasaktan ng dahil lang sa amin. Ni minsan, hindi ko pinagsisihan na kayo ang pinili ko. Sam, may mga bagay na kailangan baguhin para sa ikabubuti. Hindi lang para sa akin, sa inyo ng anak natin, o kaya naman para sa pamilya ko, kundi para sa lahat. Sa buhay na kasanayan ko, mas mabuti na yung ganito. Honestly, marami akong natutunan ngayon na kapag mahirap ka, maraming mga hamak sa'yo. Maraming mangiinsulto sa pagkatao mo, sa estado mo sa buhay. Pero sa kabila nun, mas masaya ang mabuhay ng simple lang kasi kontento ka na. Samantalang kapag mayaman ka, iisipin kung paano pa palalaguin ang yaman mo, kung paano ka kikita ng triple. Maiingatan kang pangalan at reputasyon. Hindi pwedeng magkamali kasi may mga matang palagi nakamasid sa'yo. Konti pagkakamali, buong lipunan ang huhusga sa'yo. Samantalang pag mahirap ka, pag nagkamali ka ng maraming beses, walang pakialam sa'yo. Pahayag niya sa dalaga bago ito niyakap ng mahigpit. Mga taong kamag-anak mo lang ang manghuhusga at mga taong kakilala mo. Dugtong pa ng binata. Han, may pinaghuhugutan ka ba? Pilyang tanong niya. Sa dami ba naman ang sinabi nito, halos wala na siyang maintindihan. Ganun? Sagot ni Dave na kunwaring galit. Bagamat pinupog ng halik ang dalaga sa pisngi nito na siyang naging dahilan ng paghalikhik nito ng tawa. Han, stop! Nakikiliti ako. Natatawang saway niya kasabay ng marahang paghampas sa balikat nito. Namiss ko yung ganito. Wika ni Dave na gumuhit ang lungkot sa mga mata. Pagkuhay, masuyong hinalikan sa noo ang kasintahan. Sana noon ko pa na-realize kung gaano kahalaga ang buhay ng tayo lang nang hindi ko kailangan sundin ang mga tao sa paligid ko. Dave, nangyari na yon. At isa pa, walang may gusto na mahirapan kaming dalawa ng anak mo. Kahit ang mami mo, wala ring pamimilian ng mga sandaling iyon. Sa totoo lang, gusto ko magpasalamat sa ginawa niya.
Kahit na pinapakita niyang masama siyang tao, hindi maitatanggi ang napakabuti niyang puso. Pinalayo niya kaming dalawa ni Calvin para protektahan sa lolo mo. Hindi lang yun. Akala ko nung una, guni-guni ko lang ang mga nararamdaman ko sa paligid. May mga taong palihim na nakamasid sa amin ng anak mo. Hindi pala. Kasi sa kabila ng ginawa niyang pagpapaalis sa amin, palihim niya rin kami pinoprotektahan. Ngayon ko lang napagtanto na kung minsan pala ang pinapakita ng isang tao kasalungat ng tunay niyang saloobin. Kung nasasaktan kami ni Calvin, mas doble ang sakit na nararamdaman ng mami mo. Han? Kaya pala, noong mga panahong yon, kapag naroon ang lolo mo sa mansyon, doon lang kami pinapagalitan at pinahihirapan ng mami mo. Bakit hindi ko yun napansin nung una? Anya na napapaisip. Han, hindi lang ikaw ang hindi nakapansin. Maging ako din. Pakiramdam ko, hindi ko kilala ang mami. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa loob niya. Hindi siya pala imik na tao. Napakaseryoso niya. Kaya hindi ko agad napansin yun. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Kasi hinayaan ko siyang harapin niya ang buhay na mag-isa. Habang palihim niya tayong pinoprotektahan. Ako naman, lumalayo ang loob sa kanya. Kasi ang akala ko, napaka-selfish yung tao. Hayag ni Dave na dinugtungan ang sinabi ng dalaga, bagamat may ngiti sa mga labi. Sobrang proud siya sa mami niya dahil laging matatag ito. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Sam sa nobyo bago ito niyakap. I love you so much, hon. Bulong ni Dave sa dalaga. Lumipas ang 5 taon, halos pigil ni Dave ang paghinga ng mga sandaling iyon habang matamang pinagmamasdan ang bride niya na noon naglalakad sa aisle. Matagal nilang pinangarap na maikasal sa isa't isa at ngayon lamang nagkaroon ng katuparan. Moms, look so stunning! Bulong ni Calvin na noon nakatayo sa tabi ng ama habang nakangiting pinagmamasdan ang ina. Alam ko, sagot niya sa anak na ngayon 12 taong gulang na. Pero dad, okay lang natitigan mo si mommy ng ganyan. Kaya lang, you're drooling. Pabiro pang sabi ni Calvin kasabay ng tawa ng mahina. Yeah, Calvin, wag mong asarin ng ganyan si daddy. Hingus pa ni Chloe Denise na nakakatandang kapatid bago umirap. Napangiti si Dave sa bangayan na iyon ng mga anak niya. Hanggang ngayon, di pa rin magkasundo ang mga ito. Kapag di pa rin kayo tumigil dyan, itatapon ko kayong dalawa palabas ng church na to. Pinakamahalagang araw sa amin to ng mami nyo, kaya huwag nyo nang sirain. Pasaring niya sa dalawang nito bago ngumiti. Nakakatakot yun, daddy. Kinikilabutan nga ako eh. Hingus ni Calvin sa ama, bagamat ngumiti at nag-sign of peace. Huwag kang bad kay daddy, kundi sasabihin ko kay mommy na inaway mo na naman yung isang classmate mo. Pananakot pa ni Chloe sa kapatid na siyang ikinakunot noon ni Dave. Teka, ginawa mo naman yun? Ang di makapaniwalang tanong niya kay Calvin na kumuha lang ng isang malalim na pagbuntong hininga. Kasalanan niya yun, sagot pa nito bago tumingin sa ina na papalapit na sa kinaroroonan nila. At anong ginawa mo? Takang usisa niya sa bata. Bago pa man ito makasagot, lumapit na sa kanila si Sam na may pagtataka sa mga mata. Samantalang napakunot noo si Sam na mapansin ang pagtatalo ng mag-ama. Pati ba naman sa araw ng kasal nila ni Dave, kailangan pang bigyan ng mga anak nila ng sakit sa ulo ang ama nila. Anong nangyayari? Usisa niya sa mag-ama, niya na mukhang may pinagtatalunan. Wala naman, Han. May pinag-uusapan lang kami ng mga bata. Sagot ni Dave at piniling magsinungaling. Kids? Baling ni Sam sa dalawang bata na nakatinginan. We'll tell you later, Mom. Sagot ni Calvin sa ina. Napapailing naman si Sam dahil sa tinura ng panganay na anak. Sa katunayan, mas makulit pa ito kaysa kay Chloe na siyang pinaka-spoiled sa great-grandfather nila. Mula kasi nang isinilang si Chloe, halos ayaw nang humiwalay ng matanda sa bata. Ang sabi pa nito,
Kamukhang kamukha ni Chloe ang lola nito nung nabubuhay pa. Kaya marahil lumambot ang puso ng matanda. Sa katunayan nga niyan, hindi na nito iniintindi pa ang sasabihin ng ibang tao. Masasabi niyang ang laki ng ipinagbago ng dating chairman. Oo, tama kayo, dating chairman. Kasi si Dave na ngayon ang bagong chairman ng Gomez Company. 2 linggo nun, matapos isilang si Chloe, pinilit ang asawa niya na dating chairman na hawakan ni Dave ang kumpanya at ito na ang bagong mamuno. Ma'am, ipaalala ko lang sa'yo, hindi pa tapos ang seremony ng kasal niyo ni Daddy. Huwag ka munang matulala dyan. Biro ni Chloe sa ina. Itong mga batang to, humanda kayo mamaya sa akin after wedding ceremony. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyong to. Paalala niya sa tatlo na marahang tumango bilang tugon. Alam niyang tungkol na naman ang bagay na to sa panganay na anak nila. Palaging kay Calvin kasi sila nagkakaproblema. Mainitin ang ulo nito at madalas napapasabak sa away. Ma'am, kailangan niyong umiti. Don't worry, ako nang bahala kay Kuya Calvin. Ito ang pinakamahalagang araw ng buhay niyo ni Dad. Bukod sa pinanganak kami ng 2 ni Kuya. Pag-cheer up pa ng bata sa ina bago gumiti. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Sam dahil sa sinabi iyon ng anak. Ito kasi ang pinakamalambing sa 2 bata. Bukod pa doon, kasalungat ng ugali ni Calvin ang ugali ni Chloe. Tama si Chloe. Ito ang pinakamahalagang araw para sa kanila ni Dave. Ang pinakamahalagang araw ng pagbubuklod nila bilang mag-asawa sa mata ng Diyos. Kaya dapat hindi siya malungkot. Akala niya dati hanggang pangarap na lang ang lahat. Ang maikasal sa lalaking pinakamamahal niya. Sa lalaking ama ng 2 anak niya. Sa kabila kasi ng mga pagsubok na pinagdaanan nila, sino bang mag-aakala na sila pa rin sa huli? Siguro nga talaga, kailangan nilang pagdaanan yon para mas lalong tumatag ang samahan nila, para mas maging matimbang ang pagmamahalan nilang 2. Han, finally we did it. Masayang bulong ni Dave sa asawa bago masuyang hinawakan ang kamay nito. Thank you sa pagstay at pagpili sa amin ng mga bata. Tama ka, lahat na nangyayari may dahilan. Maaring hindi pa ngayon ang sagot sa bawat panalangin natin. Ngunit darating ang araw, higit pa sa inaasahan natin ang darating. Naiiyak niyang bulong kay Dave nang umiti sa kanya. Pagkuhay, masuyong tinuyo ang luha sa mga mata na nagsisimulang ng pumatak. Huwag ka nang umiyak. Baka isipin ng mga bata, pinaiiyak kita. Biro ni Dave na may ngiti sa mga labi. Pagkuhay, sabay nilang sinulyapan ang 2 batang nakatingin sa kanila na may pagtatakas sa mga mata. Kapwa silang natawa sa naging reaksyon na yon ng mga anak nila. Sobrang maalalahanin ang mga ito pagdating sa kanila. Kahit na kung minsan pasaway si Calvin, sobrang mapagmahal nitong anak. Ang pagdating sa buhay nila ni Chloe, ang siya nagpabago sa lahat, maging sa pananaw ng dating chairman. Nagbago. Siguro nga, may mga taong kinakailangan ng sapat na oras o mahabang oras upang magawang tanggapin ang mga bagay-bagay sa mundong to. Sarado man ang puso't isip nila sa mga panahong hindi pa nila maunawaan ang kahalagan ng buhay. Ngunit darating ang panahon na magbubukas iyon at sila mismo ang gagawa ng paraan upang isaayos ang lahat. Sa pagwawakas ng isang bagay, nagsisimula ang panibagong pahina ng ating buhay. Sa pagtatago ng haring araw, may magandang kinabukasan ang darating. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Dave at Samantha. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang 2. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.